May nagtanong po sa akin nakaraan kung ano po yung pinapakain ko sa akin baka. Sabi ko, i-content ko na lang. Ito yung pinapakain ko. Molasses, asin, any feeds ng manok or baboy. Kadalasan ginagamit ko grower or or finisher na na feeds. Tapos may mais or kung wala akong mais, darak or D1 ang piliin ninyo. At yung Copra Meal. Copra Meal naman is mabibili, medyo mega pricey lang, pero worth it naman kapag nilagay nyo sa inyong alaga. Ito na po yung mga ingredients na pinapakain natin sa ating baka. Um, Pinaghahalo-halo ko po sila sa isang sisidlan para makita nyo po. Um, Bali, ano lang po ito sila, kokonti-konti. Meron tayong copra meal, siguro mga 200 grams ang dami nito. I-estimate lang po natin na hindi maumay yung baka natin sa kakain kasi may amoy kasi ito eh. Tapos, syempre yung asin, ako nilalagyan ko mga 1.5 tablespoon lang po ng asin. Tapos, yung rice bran or mais, mga nasa 250 grams din po ang dami niyan ng ating rice bran. Tapos, yung feeds po is mga nasa 300 grams, medyo marami konti. So, 350 grams yung nilalagay ko po per meal ng isang baka. Tapos, ang maganda kasi nito ng Copra Meal is nakakabigay ito ng magandang protina sa ating yung baka, which is needed talaga ng baka natin na hindi makukuha basta-basta sa ating mga damo-damo lang. At yung feeds, 'di ba? Concentrate na to. Always any kinds of feeds like mga grower or starter, pwede yan basta feeds. Pang paano kasi maganda mapagana. At lastly, we do incorporate the molasses to add some flavor para lalong ganahan po yung ating yung alaga sa pagkain. Ang molasses kasi na to is matamis na miss. Siguro kasi molasses, diba, from sugar cane naman. At talagang gustong-gusto ng ating alagang hayop, lalo pag uminom ng tubig, may molasses, may asin. Yung amoy ng molasses medyo matapang na mabango. Kaya pag may ganito, natural lang baka maiinganyo sa pagkain, hindi lang puro damo-damo yung binibigay natin. Yung molasses pala nito na nilalagay ko is kadalasan 2 cups per baka. Pero ngayon nilagay ko 1.5 cup lang kasi naglagay ako kahapon at ang pagpakain ko nito sa pagbibigay ko sa kanila is every other day. Pero umaga at hapon. Tara, punta natin yung baka. Tara, punta natin yung ating alagang payat na baka na nanay. Kadalasan kasi pagka nagpapalidi yung baka is hindi talaga maiwasan na payat talaga. Lalo't pag may anak kasi nga nakikahati sa nutrients yung baka natin. Imbes na ipupunta sa kanyang katawan, nasisipsip nadidiyadi ng ating alagang anak niya. Kaya lalong pumapayat yung baka. At nabili ko pa to ng summer or kasagsagan ng init. So, talagang may dahilan kung bakit medyo payat talaga. Tapos, ang ginagawa ko po ay tubig ulan po yung aking ginagamit. Hindi po ako gumagamit ng tubig. Kasi nababasa ko sa iba na mabisa daw ang tubig ulan para sa ating mga alagang hayop na ipainom. Pag malinis lang po. Sahod lang po to sa yero na bubong nila. Ito po, ganito pong mixture is tested ko na po sa isa kong baka na medyo lumaki-laki din po kahit na every other day lang. At kahit native lang po siya, kahit native lang po yan, pero malaki talaga yung improvements ng katawan niya. Hindi pa nga masyadong madamo ng karaan eh. Ito siya. Kaya sabi ko, subok ko din to sa mag-ina ko na nabili na payat. Baka sakaling mag-improve din yung katawan. Kasi pag hindi, sabi kasi niya, buntis to itong nabili ko. Pag hindi kasi nanganak to, papatabain ko tapos ibenta ko na lang sa kaibigan natin na nagbabaka din.
Bali, binimix ko to, pero yung dalawa gustong-gusto nang kumain. Pero hindi pa to para sa kanila kasi yung papakainin ko yung isa naman. Naubos na nila yung parte nila. Kumbaga, yung ibibideo ko lang yung yung bibigyan ko ngayon. O, ganito yung usually yung pakain ko sa sa baka is hapon. Hindi ako nagpapakain sa umaga kasi sa umaga, dami nilang nakakain na damo. Baka mag-bloat sila. Kaya kadalasan gabi ko na pinapakain. Pero ngayon, pero pag bago yung baka, umaga gahapon ang binibigay ko. Pero every other day, umaga hapon. Ito po. Yung magnanay na bibigyan natin ng ng mixture natin na pakain. Bali molasses, asin, copramil, tapos any feeds na any feeds na grower mass or mga pangmanok or pangbaboy pwede po. Ito po. Bali yung nanay, tingnan niyo po, yung ribs niya is labas na labas talaga. Pero kung totoo yung sinabi ng may-ari, 3 buwan na daw to nabuntis. Yes! Tapos yung anak to nito is 5 buwan. Yes! I don't know kung totoo. What? Or kung hindi man, okay lang. Kasi papatabain natin. Yung anak niya, ang lakas dumidi nito. Kaya, agaw talaga. Tingnan nyo, mahaba to, malaki. What? Medyo may kalakihan to kapag nataba to. So, ito yung anak niya. Si Cookie. Yung nanay niya si Kulay. Malakas din to kumain ng ng molasses. Kahit isang litro, isang hapon, ubos niyang sipsipin yun. What? Ito yung nanay. Ito, malakas talaga kumain to ng mixture na ginayak natin. Kaya, swerte ka pag ang baka mo ay hindi maarte kasi hindi mo na tawag sa amin is garong. What? Ang hirap kaya maggarong, lalo na pag matangkad yung baka, patong-patong ka pa, ang hirap. Okay lang kung medyo pandak yung baka. Hindi naman tayo matatangkad kaya mahirap siya igarungin. What? Tawag sa amin. I don't know kung painom, tawag na painom. Sa amin is garong yung nilalagyan ng ng kawayan, sinasalpakan. Ang hirap pagka gaganunin mo yung baka, maarte kumain. Ito, observe natin after mga 2 months kung tumaba na siya. Kasi, observe ko talaga yung ganitong pakain, lalaki talaga yung baka, basta every other day yung pakain. Tapos yung mga natin, yung hayop natin, pag pinapakain ng ganitong mixtures, is talagang talagang napaka-energetic. Malaro, talon ng talon. What? Kung hindi matamlay, kahit na nabibilad sa araw, nabibilad sa ulan, ang lakas ng resistensya ng mga baka. Parang hindi napapagod. Oh, ito nanghihingi pa Matakaw din tong bugbit nito Dati ng May May 7, May 9 ko to binili. Ang liit-liit nito. What? Ang liit-liit. Tapos, manipis yung katawan. Tingnan nyo ngayon, Laki ng katawan din, Tinatawaran na to ng 20,000 yung puti na maliit. Ito ibenta. Tapos yung pula, tinatawaran ng 14. Hindi ko din binenta kasi sabi ko, ako na lang hanggang December. Tingnan ko kung kakayanin nito ng puti ng 30 at yung maliit 25 sa December. Yes! Or baka mahigit pa. What? Hindi ito magastos kapag wag nyong araw-arawin kasi may program naman kapag hindi fattening or hindi pinapataba, minsan nyo lang pakainin ng ganito. At isa pa lang advice kapag nagpapakain kayo, i-compute nyo talaga yung expenses nyo. Baka mamaya later on, yung expenses nyo, lugi pa kayo. Kaya, What? kung medyo kapos kayo, huwag nyong pilitin pakain ng ganito. Kasi medyo pricey din to kung kukumputin natin. Paminsan-minsan lang okay lang na may matitikman sila. Or kung hindi kaya, dakot-dakot lang para What? makakain sila lagi pero paunti-unti okay lang. At least nakakatikim sila. Kasi kung kukumputin mo to, is aabot to ng mga 55 ang isang kainan ng baka na to. What? So kung araw-arawin mo to, mabigat sa bulsa.
Kung gagawin mo, pwede yung liit-liitan mo rin para makakain din sila lagi. At ayun nga lang, konti-konti. Damihan mo ng tubig. What? Tapos asin-asin lang lagi. Pero pagka patining na talaga or for good na talaga na for katay na is natural may program tayo para dyan. At nare-research naman yan sa mga kaibigan nating mga nag-vlog sa YouTube. Andyan yung mga magagaling at mga eksperto na mga advice nila. Ito po is ano lang po, baguhang observation lang po at ano po, discarding ginawa ko para sa baka. Hanggang sa susunod po, sana po ay nagkaroon kayo ng konting idea sa mga baguhan lang po ito at hindi po to pang eksperto kasi yung mga eksperto is talagang ang gagaling na ng mga yon. Saludo tayo dun sa kanilang mga ginagawa sa baka. Ito ay para lang po sa mga baguhan na gusto lang ding mag-start ng mga pakain. At later on, kung gusto nyo i-advance, actually meron namang pang-advance na talaga. Kaya po, kung sakaling nagustuhan niyo po yung aking yung content na ito, paki-like po and follow para po sa mga updates at susunod po natin mga video at kaalaman para sa ating mga alagang hayop. Salamat po mga kadams.